Kung naging mabait sa'yo ang 2023, edi wow, char. Pues, hindi para sa'yo ang video na ito. Skip ka muna. May nagsabi din sa akin na malungkot daw ang mga videos ko. Masaya naman ako actually. Well, ayaw ko naman na magpaka-plastic kung di naman talaga akong masayang-masaya. Tawag doon, pangloloko sa iba. Sa sarili mo. Anyway, dahil bagong taon na, pinili kong mag-vlog tungkol sa mga basura dito sa Germany. O diba, ang lakas maka-metaphor ng episode na to. Ang Germany ang isa sa mga bansa sa buong mundo na kumilos upang magkaroon ng magandang koleksyon ng mga basura mula noong 1991. Dahil din sa pagsisikap at kooperasyon ng mga tao, ay na-achieve nila ito 4 years bago ang target na 2020. Ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung paano maiko-connect ang mga basura sa kung ano nga ba ang 6 na mga bagay na dapat nang iwan noong 2023. Literal man o hindi, may mga bagay talaga sa buhay natin na kailangan na natin talikuran at kailangan na natin kalimutan. Halimbawa, yung purpose, satisfaction, at yung saya na nakukuha mo doon ay hindi na ganon sa kung ano man yung dahilan kung bakit mo siya kinuha noon. So, kung sa tingin natin ay it will not serve you anymore, then we just have to let it go. Ngayong susunod na taon, hindi na natin dapat isipin yung mga bagay na sinasabi at iniisip ng iba tungkol sa atin dahil hindi nila journey yung journey natin at hindi nila alam kung ano yung mga pinagdaanan natin at hindi nila alam kung ano yung mga kaya at pwede pa natin gawin. Cliché man sabihin, you cannot please everyone. Hindi mo talaga makokontrol kung ano yung iisipin at sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo, tungkol sa atin. Unang-una, may masasabi at may masasabi sila, maganda man o hindi maganda yung gawin mo sa buhay mo o sa paligid mo. May mga masasabi at masasabi sila. Number 3 on our list is anyone and anything that doesn't make you happy. Masakit mang isipin o tanggapin, may mga bagay at may mga tao na hindi na talaga nagbibigay sa atin ng saya at nagdudulot sa atin ng ligaya. Bigyan tayong example. Uso-uso ngayon yung online shopping. Ngayong 2023, sobrang daming mga bagay na binili mo, pero at the end of the day, hindi mo naman siya nagagamit at hindi siya nagdudulot ng saya para sa iyo. Siguro it's about time na isipin natin kung nagsiserve pa siya ng purpose o masaya pa tayo na nandun pa yung bagay na yun. Baka may pagkakataon na bigay mo dun sa mas nangangailangan sa kanya. Number 4 on our list is comparing yourself to other people. Usually, natitrigger yan dahil
pag nag-wrap up tayo every New Year, ay yun, naisip natin yung mga bagay na hindi natin nagawa, or naisip din natin yung mga bagay na nagkaroon yung ibang tao na hindi natin na-achieve. This time, siguro baguhin na natin yung mindset na sana all, yung mga ganon. Kasi hindi nangangahulugan na last year or this year 2023 ay hindi mo na-achieve yung mga bagay na gusto mo o na dapat mong gawin. Pero pa naman 2024 na naghihintay sa atin tayong chance sa buhay na pwede nating gawin at pwede nating planuhin at isa katuparan ang mga bagay na gusto nating gawin. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past, into tomorrow's bright and shiny days. So other than sa normal na basura, dito sa Germany kailangan mo i-segregate yung mga babasagin mo. So ayon sa kulay, kailangan mo siya i-segregate sa mga basurahan na meron. Halimbawa, brown para sa brown na basket. Mga puti na babasagin para sa puti na lalagyan. Carry on, despite where I was, to a future that I'd never known. Number 4 sa listahan natin ay stressing about the things that you can't change. Dahil nga mag-end na yung taon na to, naisip natin na sana pwede pang baguhin yung mga bagay na nagawa natin, yung mga salita na nasabi natin. Pero ang totoo niyan, hindi na talaga eh. Kung ano man yung naging resulta nun, ay hindi na natin kontrolado yan. And we just have to accept things na nangyari na ang mga nangyari. Grabe yun. Bago yung oven, tinapon na lang. Grabe. Basta na lang tinapon. Bago pa oh. Sayang. Basta na lang tinapon yung oven. At panghuli sa listahan natin sa 6 na mga bagay na dapat nating iwan noong 2023 ay worrying about what has happened in the past. Alam ko madaling sabihin pero mahirap naman talagang gawin. Nakalimutan yung mga nangyari ng mga nakaraan. Pero ako personally, tinitake ko lang yun as lessons, challenges na at least may natutunan ako. And mas nagiging mas nagiging empowered person ka kasi kapag inisip mo yung mga challenges and obstacles na yon, inisip mo lang siya na opportunity para matuto ka sa buhay. Kaya ngayong darating na taon, sana hindi na natin isipin yung mga nakaraan pa na mga nangyari kasi
nakaranas siya eh. We have to move forward sa mga bagay na unang-una nakasakit sa atin, pangalawa hindi na nagdudulot ng saya sa atin, at pangatlo wala ng purpose sa buhay na meron tayo. Nung bata ako, high school and college, meron akong formula kapag nakakaranas ako ng heartbreak and pagkadismaya sa mga bagay-bagay. Sabi ko, pag nangyari sa akin yun, meron lang akong 14 days para magalit, magmukmok, magdabog, mainis. Pwede akong mag-inom, pwede akong maggala, pwede akong as in magpaka-waste. Pero within 14 days lang. And yun, minsan nag-work, minsan hindi. Pero bottom line, alam ko yung timeline na hanggang kailan lang dapat nasa sistema mo yung sakit na meron tayo o naranasan natin. Mahirap mag-move on sa mga bagay-bagay kung alam natin na masakit pa at importante pa din sa atin. Ang importante dito ay alam mo sa sarili mo na you have to move forward sa pagkakataon na to. And this coming 2024, i-manifest lang natin na it will be a good one, and sa dami ng mga natutunan natin ng mga nakaraang taon, 2024 will be a great one para sa ating lahat. Sa pamilya natin, sa career natin, sa personal life natin, at para sa sarili natin. With that, thank you pa din sa lahat ng mga sumusuporta, mga kaibigan, and mga content creator na lagi nandyan para sumuporta. Maraming salamat. Since August or September na sinumulan natin to, andito pa rin kayo, and dahil dyan, sana magkasama-sama tayo sa sunod taon na mas masaya, mas may adventure, mas may matututunan, mas inspiring na mga stories na pwede nating maging sandata at maging magamit sa mga laban natin sa buhay. And I wish you Merry Christmas and Happy New Year, and love you all. Thank you.